Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Ito, may dalawa akong social media influencer na ipapakita sa inyo mga ka-plastic bago na tayo tumungo sa topic about kay Rendon Labrador sa FB page niya na nabura. At kasalukuyan pong wala na po ang FB page ni Rendon Labrador gawa ng paninira niya o pagbabatikos niya sa mga artista o yung mga sikat na personalidad sa mainstream man yan o sa social media. At ang kapangitan lang kasi sa opinion ni Rendon Labrador mga ka-plastic parang wala na sa wisyo yung mga opinion niya. Baga nandun na tayo sa mga part na kinikriticize yung mga tao pero napakapangit kasi yung ginawa niya. Pero back tayo sa bago ang lahat mga ka-plastic. Ito si Doc Adam, yung kanyang Facebook page ko nakikita nyo po ay 1 million followers na naka-meta verified pa mga ka-plastic yan naka-meta verified yan. Na-hack po mga ka-plastic. At kamakailan lang na-hack ito 3 days ago. So Webes ngayon -3 mga Lunes na-hack yung kanyang Facebook account. At ito yung profile picture niya, betlog daw. At marami pong nag-comment. At siya mismo yung hacker, nag-comment po siya. Sabi dito sa word ay, alam mo na, huwag na natin banggitin, baka ma-demonetize. At marami rin mga nagtaka at nagulat sa kanyang mga boss. Pero 100% na-hack yung Facebook ni Doc Adam na 1 million followers. So hindi pa pala totoo yung kasabihan na kapag ikaw ay meta verified mga ka-plastic ay protektado ng yung Facebook account mo. Pero unfortunately, kahit 1 million followers ka at meta verified ka, hindi porket ganun protektado yung account mo. Ma-hack pa rin pala. At the same time, nasabi ko ito mga ka-plastic, may mga latest post pa siya. Ito, pinalitan din yung profile cover photo niya. And then may post pa siya. And then may mga last post niya 2 days ago. Dear Doc Adam, pinalitan ko ng betlog ko. Low how the like these nuts. Actually, hindi siguro international lang nang hack sa kanya mga ka-plastic. Siguro Pilipino rin ang nag-hack. Sobrang galing ng hacker na to dahil yung kanyang 1 million followers ay nagawa niyang i-hack. At legit mga ka-plastic, ito yung picture ni Doc Adam. Marami na pong nabura sa kanya, pati yung mga videos niya dito, mga recent post niya nawala na rin. So tingnan natin yung following niya mga ka-plastic. Yan, si Batas Natin, Nico David. Yan. Kaya legit talagang kay kay Doc Adam kasi ito yung post niya. Ito yung mga pinalo niya. Si Libayan, si Nico David. Ayan. At ganun pa man, hanggang ngayon ay wala pa rin feedback si Doc Adam kung anong nangyari sa Facebook niya. At siguro mariretrieve man niya ito, siguro 1 buwan. Matagal i-retrieve to mga ka-plastic. Yung 1 million followers yan meta verified pa yan pero nahack pa rin. Madako naman tayo mga ka-plastic kay Rendon Labrador mga ka-plastic. At ito po yung post ng isang vlogger ukol kay Rendon Labrador. Panoorin natin yung video mga ka-plastic. At ang pagbanat nito sa ilang artista at personalidad sa SOCMED. Kamakailan nga lamang ay nagpahayag din ito ng pagkadismaya, matapos murahin din ang kanyang account sa TikTok. Nakailang subok nga ito sa pag-apela sa nasabing platform, pero nabigo ito. Kahit yung TikTok account ni Rendon Labrador mga ka-plastic nabura na rin. Ganong katindi yung mga mass report mga ka-plastic. Sayang nga lang bakit kay Tony Fowler hindi magawa-gawa yun. Di ba? Kung ano pa yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta like yung mga kanta ni Tony Fowler, di ba? Mga malalaswa yung video, hindi nila nire-report. Bakit kay Rendon Labrador pa yung nauna? Samantala si Rendon Labrador ay motivational speaker at pinupuna yung mga mali na mga celebrity.
Ang pangit lang kasi kay Rendon Labrador, mga kaplastik, masyado na niyang dinadown yung pagkatao ng tinitira niya. Hindi siya yung tipo na kinikriticize niya yung mga maling gawain. Pati kasi yung pagkatao ng mga artistang tinitira din niya. Parang below the belt na nga. Kaugnay nga nito ay humingi ito ng pasensya sa kanyang mga taga-suporta, at maging siya raw ay di makapaniwala at nagulat din sa mga pangyayari. Sabi pa niya, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin, at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. #stay motivated. Ayun nga kay Labrador, sa kabila raw ng pagmas report sa kanyang Facebook page, ay hindi raw siya susuko sa kanyang advokasya. Kaninang umaga nga lamang sa kanyang Instagram account ay nagpost pa ito ng Thursday, anong balita natin ngayon, magandang umaga. Pero tila nayanig ang mundo nito nang malaman niyang burado na ang FB page niya, nitong tanghali lamang ngayong araw September 7. Diba? Tanghali nangyari. Ganun lang kabilis na bura yung channel niya, yung page niya. Paano pa kaya mga small vlogger, diba? Madali lang mabura. Kapag ginusto ng tao, nabubura. Pero ba't yung kay Tony Poller di mabura-bura? Diba? Maging ano naman tayo, mga kaplastik, wag naman tayo na pinipili lang yung kung sinong vlogger ang tinitira nyo, di ba? Yung mga minamas report ninyo. Tarayin nyo din yung mga malalaswang mga content creator dyan. Di ba? Parang nasaktan lang kayo sa opinion ng tao, sinira nyo na agad yung account niya. Pwede nyo namang i-bash. Bakit yung isang content creator na puro kalaswaan ng music video, hindi nyo nire-report? Yan ang pangit kasi sa social media, mga kaplastik. Hindi pantay ang trato ng meta. Diba? Kumukuha lang daw siya ng lakas ng loob sa mga tao na naniniwala sa kanyang mga ipinaglalaban. At narito ang kanyang pangako sa mga ito. Pilipinas, I will be back. Sa huling mga pagbanat nga niya sa FB, ay tinatawag niya uli ang pansin ng aktor na si Coco Martin, matapos umano maging sanhi ng traffic ang shooting nito sa Pampanga. Ani Labrador, Coco Martin, ginawa na namang studio ang isang pampublikong lugar para sa pansariling kapakanan. Nag-shooting sa Bacolor, Pampanga nang walang permit. Ngunit dahil nga sa nangyari sa kanyang Facebook page, ay tila nawindang si Labrador sa pangyayari. Palagay ko, hindi na mga netizens ang nag-report ng channel niya. Once na mag-report yung mga sikat na media like ABS-CBN, GMA, mabilis ka lang mabubura. Kasi napakalupit ng mga IT dyan, mga troll farm ng mga media. Mabilis ka lang buburain nila, mga kaplastik. So talagang hindi mga netizens ang gagawa nun 100%. Yung mga mainstream media like GMA, ABS-CBN. Lalo na yan, tinira ni Rendon Labrador ang Batang Quiapo star na si Coco Martin na dulot daw ng traffic ang paggagawa niya ng mga shooting sa kalagitnaan ng rush hour. So, na-open din ng ABS-CBN kasi nasisira yung business nila bilang isang content creator, di ba? Kaya, para matahimik, tinanggal nila yung Facebook page ni Rendon Labrador. Pero ganun pa man, mga kaplastik, na sabi niya na he will be back. May nagawa siyang bagong account, mga kaplastik, which is eto po. Meron siyang bagong account, Rendon Labrador 2. Hindi ko lang alam kung ito yung original account ni Rendon Labrador Part 2. Kasi nakikita ko yan, This is my official second account, mga kaplastik. So tingnan natin yung about, tingnan natin kung kailan siya nagawa. Today, as of today, ano ba ngayon? September 7. So ibig sabihin bago. Pagkatapos na bura yung niya, yung first account niya na Rendon Labrador na may 1 million followers, gumawa siya ng Rendon Labrador 2. Na ngayon lang niya ginawa, mga kaplastik. So tingnan natin yung mga post niya. Meron siyang 4 hours ago.
At medyo hindi muna siya nagpo-post ng mga videos. At meron din siya mga ayan, wala na. Pero di ko alam kung ano to siya mismo ang gumawa nito kasi wala pa siyang videos. Photos pa lang mga ka-plastic. Rendon Labrador 2. So ibig sabihin mga ka-plastic, nakagawa pa siya ng second account. Diba? Tingnan natin yung review. You will crawl in difficulty, crazy, eager to post crazy things. Wag na ito bigyan ng chance, Meta. No more noise coming from this cloud chaser. Ang sakit nun, cloud chaser, no? Kumukuha ka lang ng mga cloud sa mga taong tinitira mo. Pero at least meron pa siyang 62 o 63 followers, so nadadagdagan po mga ka-plastic. Kasi nga, madali lang naman magparami ng followers, lalo na kung sikat ka. Sa ngayon kasi may 24 hours kasi ang Meta pag gumawa ka ng Facebook page. Saka lang mapapansin yung mga post mo kapag mga more than 2 days na po siya. So hopefully sana isang bagong account niya ay wag naman pong gumawa siya ng kalokohan. Dahil kung malaman-laman na naman ng mainstream media na gumawa siya ng bagong account para tumira ulit ng mga celebrity, hindi malayong mapura ulit ito. Diba? Buti nga binura lang yung channel niya, yung TikTok account niya, iba kinakasuhan, di ba? Dinidemanda, mas masakit 'yun kasi magbabayad danyos ka na, makukulong ka pa. Di ba? Isang aral ito na kahit na malaki ka pang social media influencer na pwede ka pa rin mawalan ng channel dahil lang sa iyong mga ginagawa na hindi mo pinag-iisipan ng iyong mga sinasabi. Di ba? Tira ka ng tira, hindi mo muna sinasabi ng maayos. Pwede ka namang mangkritiko ng mga sikat, pero wag naman yung pati yung pagkatao niya nilalait mo na. 'Di ba? Below the belt na kasi yung ginagawa ni Rendon. May masabihin mong walang utak, bobo, 'di ba? Pwede mo namang punahin yung mali niya, pero wag mo namang i-down yung pagkatao ng tinitira mo. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.